paglalakbay ng batang Gym Freaks sa kilalang mundo, Part 2. Pag-usapan natin yan, mga idol. Break me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang ikalawang yugto sa paglalakbay ng alamat na hunter. At dito ngayon mag-uumpisa nung hinarang siya ng dalawang personalidad. Kaya si Jing napatingin dyan at sabi niya na ang ganda naman ng pagsalubong niyo. Saktong sakto sa aking daraanan. Ano ba ang kailangan niyo sa akin? At sagot nga ng isa na sa totoo, wala naman talaga kaming kailangan sa'yo na anumang bagay. Ang kailangan lang namin ay tapusin ka. At ang batang Gym Freaks nga, napangiti dyan. At sabi na lang niya, na ganun ba? Kayo ang bahala. Kaso handa akong protektahan ang sarili ko. Walang problema yan. Ika ng mga killster. Sabay sugod na sila sa batang Gym Freaks. Kaya si Jing naganda na rin dyan. At ang isa nga tumalon ng mataas at sumuntok ng sobrang lakas. Pero si Jing nga inailagan yan. Pero meron pang isa ang papaatake sa kanya. Pero alam nga rin yan ng batang hunter at nilagan lang nito nang walang kahirap-hirap. Pero sa pag-ilag nga niya, sumalisi pa ang isa para umatake. Kaya si Jing tumalon agad dyan, paitaas para makaiwas. At bulong na nga lang ng batang Gym Freaks na masyado naman daw desperado ang mga ito para tapusin lang ang kanyang buhay. At sabay-sabay pang sumusugod at umaatake. At tanungan ng batang hunter sa kanila, na kayo na ba ang tinatawag ng mga killster? At sagot nga ng isa, na mukhang may alam din siya sa ating organisasyon. Pero sagot nga ni Jing, na nagkakamali ka. Wala akong masyadong alam sa inyong grupo. Halos ngayon kung alam nalaman ang patungkol sa inyo. Si Tanda kasi, masyadong tipid sa mga impormasyon. Pero nalaman ko, nakalaban daw kayo ng Hunter Association. At sagot nga ng isang killster, na tama ka bata. Kami nga yung mga taga-killster organization. At tama ka rin, nakalaban kami ng mga hunter. At hirit naman ni Jing, kaso kailangan malakas kayo kung gusto niyong pabagsakin ang aming organisasyon. Kasi kung pahina-hina kayo, wala rin kayong mapapala. At diyan nga, inaangasan ang mga killster sa sagot ng batang hunter. At sabi nga ng isang killster, na nakakatuwa naman ang batang ito. Kampanteng-kampante siya sa kanyang mga sinasabi. Kahit na ang kanyang buhay ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan. At lalo pa silang naangasan kay Jing. Nang sumagot ito at sabi niya, na sino ba ang inyong pinuno? Pwede niyo ba akong dalhin sa kanya para makalaban ko naman siya? At diyan nga, napangiti ang mga killster. At sabi nila, na nagpapatawa nga daw ang batang ito. Dahil kung sila nga daw, hindi pa nila nakikita ang kanilang pinuno. Kaya malaking kahibangan nga daw ang sinasabi ng batang hunter. At sagot na nga lang ni Jing, nasayang naman kung ganun. Gusto ko pa naman sana siyang makilala. Pero nakakapagtaka nga lang, hindi niyo pa nakikita ang inyong pinuno kahit nakasapi na kayo sa kanyang organisasyon. Pero sagot nga ng mga killster na wala naman daw nakakapagtaka doon. Dahil lahat nga daw ng miyembro ng Killster Organization wala pang nakakakita
kahit isa sa kanilang pinuno. At sagot na nga lang ni Jing, "Naggrabe naman pala talaga ang pinuno nyo. Mukhang masyado siyang mahiyain. At ibang iba siya kumpara sa aming pinuno. Dahil ang pinuno namin, isawang-sawa na akong makita ang kanyang matandang muka. Pero siya ang pinuno namin, kaya kailangan respetuhin. Saka magaling naman siyang mamuno sa Hunter Association. Pero kayo, ingat kayo sa pinuno nyo. Baka kasi ginugoyo niya lang kayo. Walang pagkakakilanlan, walang nakakakita. Kung ganoon, paano niyo siya pinaniniwalaan?" At ang mga killster nga, inabad trip na dyan at sabi ng isa na, "Ang dami mong tanong, bata. Mamamatay ka na rin naman, kaya huwag ka nang magtanong pa." Sabay sugod na dyan ang mga killster para umatake. Pero sa isang iglap nga, ibinanatan na sila ni Jing ng tigi-isang combo at sapul-sapul nga dyan ang dalawang killster. At bagsak na nga agad ang isa. Dahil napuruan na to ng ating bida. At ang isang killster naman, takot na dyan. At sabi na nga lang niya na anong klaseng bata daw ba ang kanilang kaharap ngayon. Hanggang umirit na nga si Jing. At sabi niya, "Nasabihin mo nga na ano ba ang ranggo nyo sa Killster Organization?" At sagot nga niyan na sa totoo nga daw, sila daw ang pinakamahina o pinakamababa sa kanilang grupo. At gusto nga daw sana nilang tumaas ang kanilang ranggo. At kaya nga daw nila tinarget si Jim Prix. Dahil kung mapapatay nga daw nila si Jing, tataas nga daw ng sobra ang kanilang ranggo sa Killster Organization. At sagot na nga lang ng ating bida na kung gusto niyo talaga akong tapusin, kailangan magpalakas pa kayo. At kung sakaling malakas na kayo, hanapin niyo na lang ulit ako. Pero dapat malalakas na kayo sa muli nating pagkikita. Sabay alis na dyan si Jim Prix. At natulala naman ang may malay na killster dahil hindi nga sila pinatay ng batang hunter kahit pinagtangkaan nila ang buhay nito. At ang isang killster nga, tumaas ang respeto niya kay Jim Prix at magpapalakas nga daw sila ng kanyang kakampi. At pag malakas na nga daw sila, hahanapin nilang muli ang batang hunter para ito ay labanan. At pagkatapos nga niyan, pinakita na si Jing at siya ay naglalakad. At bulong nga niya sa kanyang isipan na kailangan pa nga rin daw niyang hasain ng sobra-sobra ang kanyang kakayahan. Dahil nararamdaman daw niya na kulang pa ang kanyang lakas para magawa niya ang kanyang unang layunin sa kanyang buhay. Kaya dyan pumunta si Jing sa isang lugar na punong-puno ng labanan. At yan ngayon walang iba kundi ang Heaven's Arena. At sabi nga ni Jim Prix na mukhang makakatulong ang lugar na ito para makasa ko pa ang aking sarili. At diyan na nga nagtapos ang part 2 ng paglalakbay ng batang Jing sa kilalang mundo. At antay-antay na nga lang mga idol sa ikatlong kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel.
At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!